Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon. Kaayo ug mingon, Ginoo bisan ang mga yawa. Mipatuo ka namo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makapahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug mga tanga. Ug sa tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamog kalipay, tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo. Kundili paglipay hinuon kamo, kaya ang inyong mga ngalan na hisulat didto sa langit. Ni adtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo. O bingon siya amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makiadmanon og sa mga may kahibalo. Oo, amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya mitubag si Jesus, miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug mingon kanilang tanan. Kanila lamang bulahan kamo. Nga nakakita sa mabutang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta o mga hari nga buot putan-aw sa inyong nakita. Apan wala makakita. O buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magandang tanghali sa ating lahat. Kumakain na ba kayo? Nabusog na ba? So ngayon, ang ganda ng Ebanghelyo mga kapatid. By the way, itong Ebanghelyo natin, ito yung rason bakit lumakas yung pananampalataya ko sa pagtanggap sa ministering ito. No? Sabi niya dito sa Ebanghelyo, I have given you the authority to trample serpents and scorpions. So, apakan lang natin yung mga kaaway natin. So, hindi dapat tayo ang matatakot. Tingnan niyo yung imahe ni Saint Michael. Sinong inapakan? Ang demonyo. Dapat apakan natin yung ulo ng demonyo. Nabaliktad na ngayon yung ulo na natin ang naapakan ng demonyo. Dahil puno na tayo ng takot. Puno na tayo ng mga worries. Puno na tayo ng mga anxiety. Let us increase our faith to the Lord. Let us trample down the head of the serpent, the head of the scorpion, the head of Lucifer. Amen? Kung makikita ninyo ang ating patron, si Saint Michael, hindi na dapat tayo ay mawala ng pag-asa. Kahit meron tayong problema na hinaharap, normal lang po yun. Yung mga problema natin, it is meant to strengthen us. It is meant to establish you. It is not meant to destroy us. Kung lilinisin lang natin yung isipan natin, magpasalamat tayo na may problema tayo. Tayo na nandito, na may sakit, be grateful to your problem. Be grateful to your illness. Bakit? It is meant for you. It is not meant for you to be, it is not to destroy you,
but it is meant to establish us. Kung walang problema mga kapatid, hindi tayo tutubo. Kung walang mga struggle within us, within our family circle, hindi ka maging matatag. No? So ngayon, dito tayo sa Ebanghelyo. Ang mga disipulo ni Kristo, they are rejoicing in heavenly virtues. No? Hindi sa kanilang kayamanan. Earthly treasure. All earthly treasures, ambition, they are temporal. But why they are rejoicing in the gospel today? Because their mind is anchored on heavenly virtues, and values. In today's gospel, the 72 disciples returned with excitement, marveling at what they had just experienced. Katulad din ninyo ngayon, no? I hope you're full of excitement ngayon because you increase your knowledge about our faith. Yan ang pinaka-essential mga kapatid. Kapag yung knowledge mo ay stuck knowledge. No? Yan ang rason, wala ka na. You lose your excitement. And then the religious experiences, the religious encounter of the 72 disciples ang nagbigay sa kanila ng pagtubo sa kanilang excitement, to increase their excitement. And then they're amazed by the religious encounter of God. Totoo na may Panginoon, no? Lord, sabi nila, even the demons are subject to us. Tingnan nyo. Even the demons are subject to us. We become, sila ay hindi na subject to demons. Even the demons subject to us, they are under us. Bakit ano nangyari? Bakit maraming naharas sa atin? Because we lose our excitement. Bakit na-lose yung excitement natin? Because of the lack of knowledge. Kaya nga, yung disenyo sa ating activity buong araw, very essential po ang catechism, may question and answer. No? Ginagawa natin yan to increase your knowledge, and by increasing your knowledge, you increase your excitement every day. Ano nangyayari ngayon? Hindi mo na gusto, wala ka nang gusto na mabuhay pa. Hindi na ako masaya, Father. Puro na lang problema dito, problema doon. No. Ang dami kong problema. Gusto ko nang magpakamatay, Father. You lose your excitement because of the lack of knowledge. So, ngayon, ito yung maganda na dapat ilagay natin sa isipan natin. All demons are subject to us. The demon of anxiety, the demon of lust, the demon of hatred, the demon of gluttony, all of them are subject to us. That's the reason why the disciples are increasing their excitement. Why? Because all demons are subject to us. Not only the 72 disciples, but all of us here. Because we are disciples of Jesus Christ. When we receive, kailan? When we receive the sacrament of baptism. Nabinyagan na kayo? Tanungin nyo yung katabi ninyo. No? You are empowered by the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wow! Amen? I hope aware tayo niyan. It's a remarkable moment. Proof that the name of Jesus carries power. Kaya nga mag-sign of the cross ka. I-embrace mo yung cross. When we carry
We carry the name of Jesus because we are Christian. We are Christ-centered Christian. Yung ayan is, I am nothing. Anong kalugan ng ayan? Ayan? Christian? I am nothing. But with Jesus, we carry powers. And that powers subject all demons. Hindi na dapat matatakot. And those sent by Him share His authority. We carry His power and we share His authority. Natutuwa ba kayo? Uy. No. Kung alam lang natin yan. There's no room for discouragement. There's no room for doubt. There's no room for hopelessness. But Jesus, in His wisdom, redirects their joy. Don't rejoice because the spirits are subject to you. Okay. Inuulit na naman ni Kristo. Don't rejoice that the evil spirits are subject to you, but rejoice because your names are written in heaven. Wow. Kung alam lang natin ito, no? Consequently, fortunately, our names are written in heaven. Kailangan mailista yan, no? Dahil magagalit ka kapag hindi ka malista sa leader. Bakit hindi ako nalista sa leader ko? Very essential yung malista. Dahil we received a blessing. It is not a blessing from a politician. It is a curse. Curse in your future. It is a curse of our future. Not only of your future. During election, yan ang simula sa korupsyon. Uy. And then, magrarally pa kayo. Kurakot din kayo. Yung magrally, yung hindi tumanggap. No, yung mga hindi tumanggap, magsisi na tayo kung nakatanggap ka. This is the heart of sainthood. Ito po yung sentro, the core, the center of sainthood. Not earthly success. Yung heart of sanctity is not earthly success, nor spiritual power, not miracles, but having one's name written in heaven. Yun po, the heart of sanctity. Na isulat na, nalista ka na ni San Pedro. Hindi yun, San Pedro ay hindi yun leader sa politiko. Delikado ito, hindi pa tayo nalista doon, no? So, this is where the saints teach us the deepest lesson. Ano to yung lesson na tinuturo ng mga santo sa atin? Maliban na nalista na yung mga pangalan nila sa langit, the saints were not impressed by their gifts. Ulitin ko ha. The saints were not impressed by their gifts. Hindi sila na-impress sa kanilang gifts, sa kanilang talent, sa kanilang skills. Dahil minsan, kapag matalino ka, maka-underestimate ka na sa katabi mo na bubo. Sasabihin, bubo ka. Hindi ka makaintindi kahit paano natin na-explain sa'yo. So, because we are impressed by our gifts. We are impressed by our skill. We are impressed by our success. But the saints like Saint Francis de Assisi, Saint Therese of Lisieux, Padre Pio, Catherine of Siena, performed great miracles. They cast out demons, read souls, and bore the wounds of Christ. Yet they did not boast in these things. Instead, they humbled themselves before God. Kahit anong mga blessing na natanggap natin sa Panginoon, hindi dapat natin yan ipagmalaki.
I hope we are not impressed by our gifts. We are not impressed by our skills. We are not impressed by our talent. But instead, walk humbly before the ordinary people. Walk humbly before the marginalized individuals. Most importantly, let us walk humbly before God. Saint Francis said, what a person is before God, that he is, and nothing more. Ano tayo sa harap ng Diyos? Nothing. Wala. Bakit? Ano ka pa? Ma-worry ka pa. All of us are nothing. It is nothing to be worried because we are nothing. Father, mawala ako sa trabaho ko. Father, mawala yung negosyo ko. Mawala yung husband ko. Ikaw din, wala ka naman eh. Itong naghumili, wala din. Bakit ma-worry pa tayo? Wala naman tayo. We are created out from nothing. So, ito po, they are not impressed by their gifts. They are not impressed by their talents. They are not impressed by their miracles. Instead, they walk humbly before the presence of the Lord. Yan ang challenge natin, mga kapatid. Because true joy is found in belonging to Jesus alone. Kaya nga, binibigay namin sa inyo yung tatlong sakramento, confession, anointing, and Holy Communion, the Eucharist. Bakit? Siyang magbago sa atin. Hindi natin kaya mabago yung sarili natin. We are limited. We are finite. We are nothing. But with Jesus, we can do greater than what we do. So, ngayon, yan ang challenge sa atin. They rejoice in Christ, not in material success. They rejoice in Christ, not in their own higher position, obtaining greater position. Their joy is only to become part or member to the body of Christ. They belong to Christ. And that's the source of their joy. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. So ngayon, punta naman tayo sa additional catechism ko, continuation. Sa ordinary attack of the evil spirit to us, lahat tayo, we are not exempted by the snares of the evil spirits. All of us, even Jesus Christ Himself, are not exempted. Kahit si Kristo ay hindi nakalusot sa bitag ng demonyo, sa temptation ng demonyo, before He started His public ministry. So ngayon, pag-usapan natin ang ordinary, elaborate natin ito. Ito yung series natin about, focus po ako sa ordinary attack of the evil spirit based on the book of Father Chadri Ferger. No? Ang ganda ng aklat. Marami akong natutunan. At while I'm reading the book, no, I discover that I learn little things. So, ang dami ko pang dapat matutunan. Uy. No. Ang liit pala ng kaalaman ko. The more I know, the more I don't know. The more I know, the more I don't know. The more I read, the more things I discover. Daghana pa rin kung wa mahibaw eh. No? Grabe ang simbahan na. Papaka to simbahan be. Full of wisdom. Because the church is the pillar and the foundation of truth. No? So ngayon, punta muna tayo sa in relation to temptation. There are 4 areas will suffice to give an explication in relation to temptation. The stages of temptation,
Second, avoiding and remedies for temptations. Third, resisting temptation. Fourth, why God allows temptation. At for the first point, the stages of temptation, sabi ni St. Augustine, he quoted St. Augustine, and then idugtong natin last ilang minuto na lang, last 9 minutes na lang. Additional catechism po ito. Sabi ni St. Augustine, traditional doctrine in relation to temptation, St. Augustine says, there are 3 different phases in temptation. 3 different phases of temptation. The first one is suggestion. Ano yung una? Suggestion. Pangalawa, pleasure. Pangatlo, consent. Ano yung una? Suggestion. Pangalawa, pleasure. Lami. Nindot. Masarap. Yum, yum, yum. Delicious. Pangatlo, consent. Yan po yung tatlong proposal ng demonyo. Suggestion consists in the proposal of some evil. Example, minsan, we will be deceived by the evil spirit because he is master of deception. We have 4 cardinal virtues. Ilan? 4 cardinal virtues. Una, punta muna tayo sa prudence. No? Akala mo prudent ka, pero Satan is using it to deceive you. Prudence as disguised as cowardice. No. Sometimes virtues might be disguised as temptations. Example, prudence. What is prudence? Right reason in action. Pero minsan, akala mo virtue na ito. Pero it is not. Prudent itong taong ito. No. Pero it is a disguise prudence. No. Disguise as cowardice and indecision. Bakit ang tagal mo mag-decide? Prudent ako eh. Prudent talaga ako. Hindi ako mag-decide agad eh. No? True virtue, sabi niya, prudence is right reason in action. The ability to discern the good and choose the right means to achieve it. False disguise, diba? Mag-discern ka ito ang tama. And then, gagawin mo yung tama. Kapag hindi mo na magawa ang tama, may tama ka na. No. So, false disguise, I'm just being careful. But in reality, it fears of taking responsibility. Yan ang kulang sa atin eh. Yung prudent natin, akala natin prudent, pero we increase our fear. Kaya pala, hindi mo nagawa yan because of fear of taking responsibility, avoiding sacrifice. Wag gawin mo yan. Yan kung gagawin mo yan, no, delikado buhay mo. Oh. It is a disguised prudence, but it is a deception of the evil spirits. Matalino talagang demonyo, no? Or indecision dressed as discernment. Kitang-kita mo na ang korupsyon sa mundo, pero indecision ka pa rin. Undecided ka pa rin. Buta kita sa pagpakabana. Sa isang pairon? Buta kita sa luha. Hugway pulos ang hayag sa atong mga mata kun sa kasing-kasing magpabilintang butang. So that's the temptation. It seems we are prudent, but we are not. Grabe ang demonyo, no?
suggestion, prudent naman ako. Pero ang gusto mo, you are playing safe. Lahat ng humili mo ay politically correct. Dahil yung benefactor namin, si Mayor. Huwag kang mag-ano na about political, moral dimension sa politics dahil magagalit si Gobernador. Nasaan yung prudence? Di ba? So, yan po. Na? Temptation, these guys, don't take that rest. It's not prudent. But really, it's fear of obeying God's call. For example, a person delays confessing a sin or doing God's will, claiming they're still discerning. Bakit hindi ka pa nangumpisal? Discerning pa ni ako. No. Nailang sa ko, hilabti ha kay nag-discernment pa ko. Pag-umpisal ba? Discernment pa ko, nag-discernment pa ko. No. But they're really avoiding conversion. Ang totoo, hindi lang nila gusto na mabago. Pangalawa, justice. Last, 4 minutes. No. Justice lang tayo may dalawa pa. No. Hindi lang tayo magmadali. Dahil may bukas pa. May bukas pa ang iyong buhay. May bukas pa. No? So, justice disguised as self-righteousness or vengeance. So, kailangan namin ng hustisya! Galit na galit ka. So, ginagamit mo yung hustisya, but you are promoting revenge. No. You're promoting vengeance. Manimausta. False. True wisdom, true virtue, justice is giving their due to God and never. False disguise, a twisted sense of justice, can turn into moral superiority, judging others harshly, and seeking revenge under the guise of fairness, under the guise of justice. Pero, ang pag-promote mo sa hustisya, nagagalit ako sa'yo! Nayawaan na po ka na. Ano itong, hustisya, pero perti na po ni mong suko. Uy, nayawaan na ka na. Let us promote justice with the lens of mercy. Di ba? Hindi, relax na kay ka. Bisag ipangkihan na itong mga politiko, relax na ta. No? Because we promote justice out of mercy. Karon kay mo refile man ta. Ang usa na mo ka witness, wa gitubag. Gilimong-limong man pud mi oy. Naligon man ka ito, makunik man to ni Mayor. Uy. Ni Janice, ni ana ang wawart ni Mayor. Nawalagin na ito baga. Hangtod karon wa ba dismiss? Pero di man ta ma-deceive. Yan naman, atong gipromote ang kamatuoran. I never use my connection. I never use my influence. I only use truth, nothing else. Amen? So, kaya nga, ang sarap ng tulog natin. Dahil, hindi naman nagkulang si Father Darwin before election. Ang independent, pinuntahan ko. Ang administration, pinuntahan ko. Ang oposisyon, pinuntahan ko. Binibigyan ko ng catechism. At prangka na sinabihan ko sila na ipakulong ko kayo kung bibili kayo ng boto. I am reminding them before, during, and until now. Consistent tayo. Kaya nga, walang naniwala sa simbahan eh. Bakit? Maingay before election. Totoo, hindi. Maingay during election. After election, uy,
tahimik. Totoo hindi? Kaya nga, wala na maniwala sa atin. There's no more, hindi na tayo credible. Dahil lagi na lang tayo nagsasalita. Less ang ating gawa. Amen? So, justice. So, nasaan na yun? No. Panghuli na itong justice, ha? Yung temperance at ang fortitude bukas. Temptation disguise, I am just standing up for what is right. Tumindig lang ako sa tama. Galit ka na. Kailangan tumindig tayo sa tama. Tama din ugali natin. Tama din yung behavior natin. Tama din yung attitude natin. Amen? When we do catechism, puno tayo ng pag-ibig, puno tayo ng pagmamahal, at kung tanungin nyo ako, araw-araw po, sinasali ko, hindi lang ang politiko sa Valencia. Yung politiko sa Valencia, ipabilanggo natin sa sunod na mga araw. Bumili ng buto eh. Uy, nanonood naman sila ngayon. Isusunod natin dito sa Lila. Nandito na naman ako sa Lila. Walang personalan yan. Promoting justice out of love. Mahal na mahal ko sila. Kaya nga, ipabilanggo ko sila eh. Amen? Galit ba ako? Hindi. Yan ang nakasaad sa batas. Ang bumili ng buto, kriminal. Ang nagpabili ng buto, otro pong kriminal. Paano tayo makamit natin yung kapayapaan? Puro tayo kriminal eh. Dapat magbago na tayo, di ba? Para sa ikabubuti ng ating bayan. Okay? Justice. So kung alam nyo, sasabihin ng iba, Father, Father, papatawarin na lang natin sila. Tama yon. Pinatawad. Kahit hindi pa sila nag-ask ng forgiveness, pinatawad ko na sila. Ganon din tayo sa Panginoon. Pag-confess niyo kanina, pinatawad kayo. Pero, kung mamatay kayo ngayon, ipapurgatorio pa kayo. Bakit, Lord? Pinatawad mo kami, pero purgatorio pa. Dahil babayaran natin lahat ng kasalanan natin. Pinatawad ka, pero ang hustisya, magbabayad ka sa kasalanan mo. Kung mabanggaan ka, di ba? Mingon itong nakabangga ni mo, pasaylo ako, pasayloon ta ka, pero i-repair. Nga nung naghubog-hubog ka, nga nung kakabantay na ako, nga ni labang ko, di ba? So, di question ang pagpasaylo, kay gipasaylo na nako sila. Bisag, pa mangayog, pasaylo. Pero it demands reparation. Huwag mong kalimutan ang reparation. Pinatawad tayo sa Panginoon, may tanong sa akin, Father, bago namatay yung tatay ko, nangumpisal sa iyo, Father, bakit magpamisa pa kami? Sa kanya, sa purgatorio. Napatawad yung kasalanan niya. Pero, bayaran niya yung kasalanan niya. Saan? Sa purgatorio. Kailan? Hindi ko alam. Uy. Itong mga politikong ito, kapag hindi magbabayad ngayon, delikado din doon sa ibang lugar. So, mas mabuti na nga ipabilanggo natin dito para hindi na sila magbayad sa ibang buhay. Baka hindi na sila mapurgatorio. So, it is love. No? Muna igugman ni Father Darwin. Nga, abot nila dito sa laing kinabuhi. May radyo na preso ko dito sa kuanda, sa kalibutan, kaya wala kumawagig purgatorio. No? Kita naman sa langit, salamat Father Darwin, ha? Karon masuko pa ni sila nako. Kay, kati ni pariyo ni, ilabtaan nun. Pero, inig kita na mo sa langit, pasalamat ni sila. Father Darwin, kung ako mapriso dito, di ko maabot diri sa langit, ba? So, muni pagpangga, ipapriso na to. Uy, kinisaldi ko, iapil na to. Sir Romualdez,
Murag halos man tanan. Oy kay syndicated man eh. Woe to us. Karon kung di man mo madakpan no, paminaw mo mga politiko. Kung di man mo madakpan kay maayo kay mo likay. Naman tay project, ihatag na sa mga project sa simbahan. Ayun na gamita. Itabang na sa mga pobre. Para ni sakiyo ba? Akong iuli kung nakakawat kong pipilab. 3 times akong iuli. Ana ba? Gana, dagang mambulahan ana. Ngaron, itabang nimo dito sa nalinugan. Ana. Ay gamita personal. Tilukan imong kwarta kay di na imo. Tanan imong kadang imong mga kabtangan, balay, kundo, ibaligya na. Kinahanglan mabili nimo, imo na lang yung sweldo. Kaya kung dili ka maning kamot pagbayad karon, bayra na nimo nga tos lang kinabuhi, mas worse pa dito. Di ba? Nya karon Father, napamukoy mga 10 billion diri. 10 million. Huta nag-withdraw. Ihatag sa mga kuan bitaw, mga charity. Ihatag. Nya pila ibilin Father. Why ibilin kay di na imo? Kung ikaw lang jud sa imong sweldo 100,000, 200,000, gamay ra kayo. Kung the more nga nadugay ka sa politika na 100 million ang imong kwarta gikan sa 1 million nya sa 6 terms nimo nahimo na kang 100 million na imong asset, hutda to withdraw. Uy, paminaw mo. Kaya kung di na ninyo withdraw, mamatay mo, pila ka libo dito sa purgatorio. Katuig. Muna tinuod. Munang, di ba naman da? Paminaw mo, labi na ito mga congressman, nga doon na Rome Vault. Rome Vault ba? Ano sila kundo, ang usa ka room, puro na, binilyon na ganun ng uban. Ayaw dyan mapagasto, anak, para sa inyong kagalingon. Ipanghatag na di mga masakiton din niyo, librihan ninyo pa check up, librihan ninyo o kuan. Librihan. Kunya, okay ra Father, kining kuan 100 million, kining lang 50 million, ihatag tanan, ayaw ibilin, kaya di na imo ha. Uy, paminaw mo, live ang taron. Karon na dayon. Ayaw, mamatay ka ugma. Musaon man na, iasa man na nimong minilyong kwarta. Sugod na karon. Uy, paminaw mo, na yung politika dure. Kung kanak imong kwarta ni daghan gani, nya dili na nimo sweldo, gikan na sa imong kickbacks, gikan na sa SOP, bantay ka, tinglo na sa Ginoo nimo. Pinaagi sa sakit, pinaagi sa kung di sa kalibutan na, dito sa laing kalibutan. Mas worse. Muna nga ako lang nagisulti parang mag-repair na ta. Kita tanan mag-repair. Appeal ko. Why exempted na to? Appeal lang sa to pampa. Kitang tanan mag-repair sa damage sa to mga sa. By doing it, what a wonderful. Muna matuman, moabot ka na mo ang imong gingharian. Niabot ng gingharian sa Dios. Diri sa tagsa-tagsa nato kung mag-repair tanan nga atong na example kwarta nga dili imo atong gigamit sa personal. Kana bisan sa imong kuan sa inyo namo sa DPWH contractor mo kana ang mga dato diri sa ato contractor man og DPWH DPWH sa gino no o mga naa sa LTO na mga head under the table. Lahat sa gobyerno, BIR, paminaw mo. Nindot kayo mong bahay, nindot kayo mong sakyanan. Di na, gikaswildo din nyo. Woe to you. Custom, woe to you. Kato lang nang urakot ha. Kato pong custom nga tarong kayo. Blessed are you. Blessed are you. Okay? Katong mga nagkuas gobyerno nga nidato lagkalit tungod sa under the table, bantay mo. Ayaw dyan na ninyo gastuan ng kwarta. Daghan ninyong kwarta ron, 5 million ninyong kwarta, 1 million, ya, dili gikan sa inyong paningkamot. Woe to us. Woe to us. Manubag tas Ginoo na. Kung maayo, kung saan na to, parang in a form of charity, mga igsoon. Kung man itong pangayoon sa Ginoo. Halik banindog, atong ampuon ng pag-ampo sa katawhan.
Magampo kita uban sa masaligon nga